Hi guys! Welcome back at isa na namang anime review at hot na hot ngayon ang One Piece. So, naisipan kong gumawa ng anime review ng One Piece Skype arc at saka summary na rin ng Skype arc. Kasi, isa to sa mga pinakamahabang arc ng One Piece. Meron siyang 43 episodes at saka, sa sobrang haba nito, medyo boring na siya dahil maraming labanan at filler episodes para sa akin. Kaya, para hindi na kayo mahirapan, sasabihin ko na sa inyo kung about saan itong Skype arc. Try ko ipagkakasya sa ilang minutes ng video na to. Okay, so magsimula tayo noong nagta-travel sila Luffy tsaka yung crewmates niya. Tapos biglang may nahulog na barko galing sa sky. So yung barko na yun, lumang-luma na, tapos meron pang skeleton, ganun. Tapos ngayon, meron din silang na-encounter na isang pirate crew na naghahanap ng hidden treasure under the sea. So, nag-scuba dive sila, tapos naghahanap sila ng treasure. Kasi nga, merong kwento na merong city na gawa sa ginto. So, pure gold city na yun, nakabalot sa ginto yung mga buildings. At saka, ang story na to ay nagsimula kay Nolan. Si Nolan, Mont Blanc Nolan ang pangalan ng character. Nabuhay siya 400 years ago. Tapos, nagsulat siya na, nagkaroon siya ng libro. Sinulatan siya ng story niya na isa siyang liar. Bakit siya tinawag na liar? Kasi sinabi niya doon na pinaglalaban niya, meron siyang nakitang city na gawa sa gold. Pero ano ba nangyari? Bakit siya sinabihan ng liar? Malalaman niyo yun sa Skype arc at saka kung bakit importante ang Skype arc sa kwento ng One Piece. Kasi punong-puno to ng history ng world ng One Piece. Okay, so ngayon, noong araw, 400 years ago, itong si Nolan, na isa siya kasing explorer at saka botanist. So, nag-explore talaga siya ng mga islands. Napadpad sila sa bagyo. So, bumabagyo nun. Tapos, at habang bumabagyo, may naririnig siyang sound ng bell. Napakaganda ng tunog ng bell na to. So, sinundan nila itong bell na to at nakaligtas sila doon sa bagyo. Napunta sila sa isang island. Yung shape ng island na yun, pag titignan mo, isa siyang skull. So, ayan, yung map. Ngayon, dun sa skull, sa right side ng skull, yung parang mata niya dun sa right, nandun yung Shandora. Ibig sabihin ng Shandora, the right eye ng skull. Ayun. So ngayon, naglanding siya doon, tapos na-meet niya yung mga nakatira doon. Ngayon, itong island na to, or yung island na to, isolated to sa buong mundo. So parang yung mga nakatira dito, mga ancient pang tao, mako-compare niyo sila sa mga Aztecs, mga Incas, ganon. So, actually, ang talagang source nito ay ang mga Tikal. So, sa Guatemala ito, isa siyang parang Spanish na old or ancient na mga tao. So, as you can see, similar ang kanyang buildings. Ngayon, dahil nga yung mga tao doon is, ancient pa sila. Wala pa silang kaalaman sa mga medicinal knowledge. Akala nila, yung sakit na nakuha nila ay curse galing sa Diyos nila. So, yung Diyos nila ay tulad ng mga unang tao, ang sinasamba nila ay yung mga heavenly bodies, mga hayop, ganon. So, meron doon malaking snake na kinoconsider nilang God. So, yung snake na yun, nag-offer sila ng sacrifice ng isang babae. Yung babae na yun, anak ng great warrior nila. So, in-offer nila yun para ma-appease yung God at saka baka matanggal yung curse kasi nga maraming nagkakasakit, namamatay, pati yung mga halaman nila na hindi na tumutubo dahil nga pati yung halaman na apektuhan daw ng curse. So, ngayon, itong si Nolan, dahil nga isa siyang botanist, may knowledge siya, nakita niya yung sakit, tapos alam niya agad yung gamot. Ginamot niya yung isang bata doon. Tapos, ngayon, nung pagdating niya doon, dahil nga outsider sila, nung una galit yung mga tao, syempre ayaw silang papasukin kasi lahat ng pumupunta doon sa island talagang hindi nila pinapatuloy. Nagkataon lang itong si Nolan, dahil nga bagyo, napadpad siya doon. Ayun. So ngayon, nung una, ayaw maniwala sa kanya ng warrior. So yung name ng warrior, si Calgara. So nung una, hindi siya naniniwala kay Nolan. Pero nung huli, na-realize niya na, okay, para sa mga people namin to, tsaka mukhang earnest naman siya, mukhang makatotohanan naman yung sinasabi niya. So, dinicide niyang pagkatiwalaan. So, at the end of the day, na-rescue niya sila, natulungan niya sila, nagamot niya sila, tapos gumaling sila. So, ngayon, naging mag-best friend na sila, tapos in-explore niya yung island. May nakita siya ngayon doon na puno. Yung puno na yun is very important para sa mga nakatira doon sa island na yun kasi kina-consider nila to na ancestors nila. Ngayon, pinutol to ni Nolan kasi nga, nakita niya doon yung source ng sakit. So, pag hinayaan niya yun, kakalat lala yung sakit, magkakasakit lahat ng halaman, mamamatay yung kanilang civilization. So, pinutol niya ng without paalam. Pero hindi niya alam kasi na importante yung puno sa kanila. Ngayon,
nagkaroon sa kanila ng hindi pagkakaintindihan at nagalit sa kanya si Calgara. Pero don't worry guys, kasi nung huli nalaman din yung truth at saka nagkabati din sila. So ayun nga, umalis na si Nolan at saka nangako siya na one day babalik siya doon. So pagbalik niya doon sa kingdom nila, kunento niya na meron ako napuntahang City of Gold, punong-puno ng gold. Kaso lang wala sila palang evidence kasi nga dahil doon sa pagtatalo nila, binalik nila yung golden treasures kaya wala silang naiuwi. O ngayon, narinig ng king yung kwento. Syempre, alam mo na, swapang, gusto niya makuha yung ginto. Kaya sabi niya, sige nga, dalhin mo ako doon. Pagdating nila doon, nagtaka sila, bakit wala yung sinasabi ni Nolan? Pati si Nolan, nagtaka din kasi sigurado siya, alangan na panaginip lang lahat ng nangyari sa kanya. So, nagtaka siya, saan napunta yung city? So, dito napapasok yung knock-up stream. Yung knock-up stream, isipin nyo, parang yung geyser, merong pressure sa ilalim ng lupa. Yung pressure na yun, sumabog, parang bulkan, pero tubig. So, yung tubig na yun, nag-shoot up sa sky. Dala-dala niya yung buong island ng Shandora. Ang natira na lang, so, nakita niyo skull yun, di ba? So, ang natira na lang, yung part ng bunganga. So, yung buong island na shoot up siya sa sky. Napunta siya sa Skype. Okay? Ngayon, syempre, na-label siya as liar, tapos in-execute siya or pinatay siya at the age of 39 na namatay na siya, tsaka pinagtawanan siya ng tao. Although yung mga crew niya alam yung totoo, pinaglaban niya pa rin hanggang sa last breath niya na totoo talagang may City of Gold. Kaya nakagawa sila ng libro. Kaya nalaman nila Luffy yung kwento na ito. So punta na tayo doon sa Skype. Doon sa Skype, meron talagang mga resident na sa sky, nakatira sila sa langit. At saka yung leader nila, ang tawag nila sa leader nila, God. So ibis na king, God, ganun. O ngayon, pagdating naman doon sa Skype, biglang nagulat sila, miraculously, nagkaroon ng isang island ng land na gawa sa lupa. Kasi nga, dahil nakatira sila sa clouds, ang lupa nila ay clouds. So, wala masyado doong nag-grow na vegetation. Ngayon, nung nagkaroon sila ng island na gawa sa earth, ang tawag nila ngayon dito, Verse, yung king nila or yung god nila at that time, gustong sakupin yung island na yun. Sakto nakatira pa doon yung mga Shandians, yung mga taga Shandora, yung mga original na nakatira. Ngayon, nagkaroon sila ng civil war dahil gusto agawin ng Skypians yung lupa nila. Sila naman, dinidefend nila yung lupa nila. Hanggat sa dahil konti lang sila, napalaya sila doon. Ngayon, gusto nila i-reclaim yung lupa nila or yung country nila kung saan silang nakatira. So, 400 years later, ongoing pa rin yung war between Shandians at saka Skypians. Okay, tapos ngayon, papasok naman tayo sa present time nila Luffy. Sa present time nila Luffy, yun nga, may war pa rin. At the same time, merong sila ngayong bagong god na tinatawag si Enel. Si Enel, isa siyang tao lang din siya, pero sobrang lakas ng kanyang powers galing din sa fruit. So, yung power na yun ay lightning, at saka sa sobrang lakas ng power niya, kaya niya i-strike yung lightning anywhere, at saka sobrang lakas ng tama nito. So, yun, parang nakidlatan, di ba? Kaya magkidlat anywhere. At saka meron silang extra power doon. Yun, mamimiss mo yun pag hindi mo pinanoodan ito. Meron si doon power na kaya nilang i-detect yung tao maski malayo. So, para siyang ki, ganun. Or chi. So, dahil doon, kaya niyang i-strike yung lightning niya anywhere. At naririnig niya sila lahat or nararamdaman niya sila lahat. Ganun. Kaya yun. Kaya tinatakutan siya at kinoconsidered siyang God. Ngayon, ang best enemy niya si Luffy. Bakit? Kasi dahil electric siya, tapos si Luffy rubber. Hindi, di ba ang kuryente hindi dumadaloy sa rubber? Kaya si Luffy lang talaga ang makakatalo sa kanya. So ang haba-haba ng battle nila, at saka hindi lang battle nila, battle din between Skypians. So ang grabe rambulan talaga, promise. At saka ito siguro isa sa mga pinakamahirap na nakalaban nila so far sa history ng One Piece. So far, sabi ko so far kasi nasa Skype arc pa lang tayo. Ayun, so pag hindi mo to pinanuudan, mamimiss mo yung point about ng history ng One Piece. O nga din pala, galing din si Goldie Roger sa Skype kasi meron siyang in-engrave doon na gamit ang ancient rune text na nababasa lang ni Nico Robin kasi ewan ko siya nang nakakabasa dahil isa nga siyang ang tawag dun sa trabaho niya, nakalimutan ko na anthropologist or basta yung nagdi-discover ng mga ancient history, ganun. So, mamimiss mo yun. Gagawa pa ako ng isang video ng mga trivia ng Skype arc. So, yun lang. 10 minutes lang kasi yung hangganan ng video. See you sa next video. Bye, guys!